TV, washing machine, aircon at laptop. Ilan lamang ito sa mga ginagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay, sa bahay man, eskwela o trabaho. Ngunit kapag humantong na ang mga ito sa kanilang end of life, ano nga ba nangyayari dito? Saan sila napupunta at sino ang mga namamahala nito? Ayon sa World Health Organization, ang mga kagamitan tulad ng computer, cellphone o kahit anong appliances na sira na, outdated o wala ng pakinabang ay tinatawag na e-waste o electronic waste. Isa ito sa itinuturing na fastest growing solid waste stream sa mundo o klase ng basura na pinakamabilis ang pagdami dahil sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya sa mundo. Ayon naman sa Global E-Waste Monitor Report ng United Nations Industrial Development Organization o UNIDO, ang Pilipinas ay tinaguri ang isa sa top e-waste generator na nakapagtala ng 3.9 kilos na e-waste per capita noong 2019 at 4.7 kilos per capita noong 2022. Ito ay nag-aambag sa humigit kumulang 70% ng hazardous waste o mapanganib na basura sa mga landfills sa buong mundo at nagdudulot ng matinding pinsala sa kalikasan at kalusugan ng publiko. Gayunpaman, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nabibilang sa hanay ng mapanganib na trabaho bilang e-waste picker. Ang mga kabataan at kababaihan ang higit na nakararanas ng polusyon mula sa hindi formal na pagre-resiklo ng e-waste. Ang kalagayang ito ay tatalakayin natin sa kwento ni na Ate Nida at Ate Maricar. Ako si Nida Nario, 56 years old, isang mangangalakal dito sa Bagong Silang, Visit B, Package 1B, Block 18, Caloocan. Nag-start ako mangalakal 2007, na buo ang Samahan ng Mangalakal 2014. Nung dumating si MDM, bigyan kami ng mga training ukol sa mga kalakal na aming binabaklas sapagkat ito'y marami palang hazardous. So noon, bago dumating ang aming paligid makalat, maraming mga CRT tube nakakalat sa aming paligid. Nung dumating sila, nabigyan kami ng mga training nga at naturuan kami kung paano i-segregate ang mga hazardous at saka yung mga pang-junk shop o pang-benta na kalakal. Sa pangangalakal po, gumigising po kami ng alas 7 ng umaga at kami umiikot na sa pangangalakal sa lugar ng Novaliches, Valenzuela, Bulacan, Quezon City, at saka dito sa may mga Caloocan lang mismo, sa Caloocan. Umuwi kami galing mga lakal ng alas 2 at noon, nung mga unang nangangalakal kami, ang aming kalakal ay dinadala lang namin sa harapan ng aming bahay at doon namin pinapaklas. Sa ngayon po na mayroon na kaming TSD facility, ang mga kalakal po na aming kukuha ay dinadala na namin sa TSD facility at doon namin pinapaklas. Ako po si Maricar Salcero Tarpin, mangangalakal po ng Bagong Silang, Caloocan City. 33 years old na po. Nasa 13 years na pong nangangalakal. Bago po mangyari yon na nung taon ng 2013 na pumasok po kami sa pangangalakal, doon ko po naranasan na magbaklas ng kalakal na pwedeng masugatan tapos wala pong gamit na gloves or glass. Yung pang po sa mata, tsaka hindi po namin maiiwasan doon yung magbuhat po kami na mabibigat, tulad po ng TV, tapos yung babaklas din po doon kasi minsan po, syempre, isang babae, sa isang babae, parang na rin po sa amin yun dahil gawain po ng lalaki yun eh. Kumbaga kami, nakikiano lang po kami. So, ang ginagawa ko na lang po bilang babae, kung ano na lang po yung nakita kong parang magbaklas, yun na lang po. So, hindi po naiwasan doon yung masugatan sa kamay, magkaroon ng tapos yung matalsikan po, maaari pong matalsikan sa mata talaga. Kasi pag pukpok po ng kalakal, talaga magtatalsikan po, lalo na po yung mga plastic, tapos yung mga LED po. Pag may nabasag po na mga yung tulad po ng picture tube,
Yun po yung pinakaano po doon, yung na kakalasok po talaga sa ano. Nung pumasok po yung Medicine del Mundo, doon po nag-start yung, nagkaroon po kami ng, ng trainings, tsaka nagbigay po sila ng, ng mga protective, tulad po ng goggles, gloves, tsaka yung mga equipment po, nagbigay po sila ng ganon. Tapos, ang po doon is, nalaman po namin kung ano yung dangerous na maaaring sa kalusugan po namin sa pagbabaklas po. Binigyan pa rin po nila kami ng iba pa pong hanap buhay na pwede po namin bukod pa po sa kalakal. So nagbaba po sila ng para po magkaroon po kami ng bigasan, ganyan. Kung ano po yung gusto po namin maging hanap buhay bukod pa po sa pangangalakal. So malaking tulong po talaga nung dumating po yung Medicine del Mundo. Tapos doon po, nung natapos naman po yung Medicine del Mundo, pumasok naman po yung eco-waste. Nung pumasok po yung eco-waste, doon po, mas lalo po namin na yung kahalagahan po ng kalakal. Kasi talagang nililinis nila yung paligid eh. Tapos, sinasabihan po kami na ganito po dapat ang gawin. Tapos sinabihan din po ng barangay na bawal na rin po magpaklas dito sa labas ng ng bahay. Kailangan po talaga merong isang pasilidad na pagbabagsakan po ng kalakal. So doon po yun sa po ng tulong ng eco-waste, nagkaroon po ng facility po. Tapos doon po nag-start na ang TV, tulad ng TV, aircon, washing, doon po binabagsak yung yung mga kalakal sa sa TSD po, TSD facility po. Tapos, nung time na po yon, nung nagkaroon na po to ng bigla pong medyo gumaan po yung ng mga kalakal kasi hindi na po nila kailangan dito. So, bibilhin na lang po ng samahan ng mga ngalakal dito sa Bagong Silang. Tapos yung samahan po ng mga ngalakal, dadalhin naman po yung kalakal doon po sa TSD. So, malaking tulong po talaga yung ganong yung na project ng Eco-Waste Coalition po. Sa tamang pagkolekta at pamamahala ng mga e-waste ay maaari itong maging kapaki-pakinabang at mapagkukunan ng mga metal tulad ng tanso, platinum at ginto. Kaya naman sa pagtutulungan ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau at UNIDO sa pamamagitan ng pondo mula sa Global Environment Facility ay naitatag ang kauna-unahang barangay run TSD facility dito sa Bagong Silang, Caloocan City noong 2021 at nasundan naman ang TSD e-waste facility sa Malabon City noong 2022. Hi, my name is Michelle Lucero, Pollution Control Officer ng Barangay 176 TSD Facility. Okay, nagsimula yung TSD Facility year 2018 kung saan kami ay nagkaroon ng mga pag-aaral hinggil sa mga appliances or yung mga electric waste. Nagpunta kami sa lugar ng Camarin at the same time sa may Bagong Silang kung saan nalaman namin na maraming mga illegal na pangangalakal or pagbabaklas na nangyayari. So nagkaroon ang facility is nag-offer kami ng opportunity sa iba't ibang lugar. Ang tumanggap lamang ng hamon namin is ang Barangay 176. Isang MRF dito sa Phase 1 ng Barangay 176 is gawin namin isang storage or TSD facility kung saan dito na binabagsak yung mga electrical, mga appliances or yung mga electrical waste. From 2018, nagkaroon kami ng pag-aaral. February 21, 2020, inaugurate yung facility or inopen namin yung facility dito sa may Barangay 176. Dito, nagkaroon kami ng mga trainings or mga pag-aaral para sa mga mangangalakal. So, upon receiving the TV, tinitimbang. Pagkatimbang is
babarilin natin ng XRF, using XRF, para malaman natin yung bromine content ng isang specific na TV. So, if it's 999 ppm and below, considered pa rin siya as low bromine, which is po pwede pa siyang i-recycle. Okay, so safe pa siya para sa atin, sa katawan natin. Pero pagka 1,000 and above ppm na siya, ibig sabihin hazardous na siya. So, hindi na siya po pwedeng i-recycle. So, yun yung time na i-separate natin sila para ma-dispose natin sila properly. So, after natin magbaril, nandiyan na yung tinatawag natin na pupunta na tayo dito sa may dismantling area. So, meron tayong mga equip na mga tao na nagbabaklas para ma-separate yung mga CRT or cathode ray tubes. Nandiyan naman yung mga yoke. So, isa-separate na nila yon for disposal. After siya mabaklas or mapag-separate, nilalagay na namin siya sa mga tamang or pinag-iwalay na rin namin siya para sa proper disposal. So, sa ngayon, habang ang nakakatuwa lang kasi, habang nagdadala yung iba't ibang areas from Camarin and Bagong Silang nga is nagkakaroon na rin ng maraming partners or maraming nagiging interested na companies na kasi nga, syempre, ito yung first na MRF or turnout TSD facility sa Philippines, diba? 1994, una nagsimula iregula sa Pilipinas ang mga elektronikong kagamitan at scrap materials matapos nitong maging kasapi sa Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and Their Disposal. Ang regulasyong ito ay pinapatupad sa ilalim ng Republic Act 6969 or Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990 na naglalayong isaayos at iregula ang pag-aangkat, paggawa, pagproseso, pag-impa, transportasyon, pagbebenta, distribusyon, paggamit at pagtatapon ng mga nakakalasong chemical at mapanganib na basura na nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng tao at sa kapaligiran. Kasama rin sa probisyon ng batas ang pagtatag ng mga treatment, storage, and disposal facilities kung saan iniimbak, ginagamot, nire-recycle, nire-reprocess o tinatapon ng ligtas ang mga mapanganib na basura. Sa kasulukuyan, tinatayang mayroong kumulang 174 na TSC facilities sa buong Pilipinas kung kaya't hindi lahat ng barangay ay may sariling pasilidad upang maayos na pangasiwaan ng ganitong uri ng basura. Higit pa sa pagtukoy ng mga panganib, isinulong ng proyekto na maging bahagi ang mga kababaihan sa mga pagsasanay at pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa mga kalikasang pamamaraan ng pangangalap, pagbabaklas, paghihiwalay at pagreresiklo ng e-waste. Mensahe ko po na kung mayroon po mga e-waste ang ating mga kabahayan, ating mga company, dalahin po natin sa PSD facility. Hanapin naman po ang mga barangay na mayroon po mga PSD facility, dalahin po ito ng ating e-waste. Ang message ko lang po, pwede po sa mga tao po na hindi pa po nakakaalam sa mga ganitong sa e-waste, pwede naman po silang makipag-ugnayan sa barangay para po malaman kung saan po dapat ibagsak or saan po dapat dalhin yung mga e-waste na nakakalat lang po. Ganun po yung dapat nilang gawin. Sa bawat sirang gadgets at appliances, ay ang responsibilidad natin i-dispose ito ng tama. Sa tulong ng mga TSD facilities, gaya ng nasa Bagong Silang, ay nagiging mas ligtas ang ating komunidad. Higit na napoprotektahan ng ating kalikasan. Nabibigyan ng maayos at ligtas na kabuhayan ang mga kababaihan at e-waste speakers. Sama-sama natin tugunan ang lumalalang krisis ng e-waste at iwasto ang ating hakbang tungo sa malinis at ligtas na kinabukasan. At ito ang Tinig ng Kalikasan Documentary Vlogs.